Skandalo sa kondo. Melanie Marquez misma, Michelle D. at Rian Ramos harap sa matinding akusasyon ng torture. Driver tumalon daw mula sa 39th floor dahil sa sensitive photos. Sa mundo ng showbiz at pageantry, sanay na tayo sa kislap ng corona, magagarang gown at matatamis ng ngiti. Ngunit sa likod ng glitz at glamour, minsan ay may nagkukubling kwento na mas madilim pa sa anumang teleserye. Ito ang kasalukuyang kinakaharap ng itinuturing na showbiz royalty at Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan at sikat na actress na si Rian Ramos. Isang skandalo ang yumanig sa social media at balita nitong mga nakaraang araw. Isang kwentong puno ng akusasyon ng karahasan, pagnanakaw, sensitive photos, at isang dramatikong pagtalon mula sa ika-39 na palapag ng isang kondominyo sa Makati. Ngunit hindi papayag ang isang ina na manahimik na lamang habang ang pangalan ng kanyang anak ay kinakaladkad sa putikan. Si Melanie Marquez, ang legendary Miss International 1979 at kilalang supermodel, ay basag na ang katahimikan. Sa isang matapang at walang pangingiming pahayag, dinipensahan niya ang kanyang anak at ibinalik ang sisi sa nagrereklamong driver. Ano nga ba ang totoong nangyari? Sino ang nagsasabi ng totoo? At ano ang nilalaman ng misteryong pulang ampaw na naging mitya ng lahat ng ito? Halina't himayin natin ang bawat detalye ng kontrobersyang ito. Ang matapang na restback ni Melanie Marquez nitong nakaraang Sabado, January 31. Sumabog ang damdamin ni Melanie Marquez sa social media matapos ang ilang araw na pananahimik habang kumakalat ang mga lita tungkol sa di umano'y pang-aabuso ng kanyang anak na si Michelle D. sa driver ni Rian Ramos na kilala bilang si alias Tutoy. Hindi na nakapagpigil ang beauty queen mom. Sa kanyang Facebook post, diretsahang tinawag ni Melanie na kasinungalingan ang mga aligasyon ng driver. Kinamit niya ang isang tanyag na kasabihan na tumatak sa isipan ng mga netizens. The way I see it, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Para kay Melanie, malinaw ang motibo ng driver. Pera, naniniwala siyang biktima ang kanyang anak at si Rian Ramos ng isang conspiracy o sabuatan upang pirahan ang mga sikat na personalidad. His real intention is to blackmail for money with a conspiracy behind this liar. Mariing pahayag ni Melanie. Ayon sa kanya, ginagamit ng kampo ng driver ang tagal ng panahon upang magbahagi ng isang juicy story o kwentong kutsiro na papatak sa publiko at sisira sa reputasyon ng mga celebrity achievers. Tinawag niyang ridiculous o katawa-tawa ang mentalidad na ito na aniyay udyok ng kasamikan o greedy mentality. Para sa isang ina na nakakilala sa kanyang anak, imposibleng magawa ni Michelle ang mga karumal-dumal na bagay na ibinibintang dito. Nananawagan din si Melanie na dapat makulong ang mga taong nagsisimula at nagpalaganap ng mga malisyosong paratang na ito na ang layunin lang ay scandalize ang imahe ng artistang nagdala ng karangalan sa bansa. Ang kwento ng driver, isang horror story sa 39th floor. Upang maintindihan ang galit ni Melanie, kailangan nating balikan ang panig ng nagrereklamo. Si Bonifacio Tibayan Baro, o mas kilala sa alias na Tutoy, ay naghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation laban kina Rian Ramos, Michelle D. Samantha Pandileo at mga bodyguard nito. Ang kaso, serious illegal detention, grave coercion at physical injuries. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula ang kalbaryo noong January 17 ng madaling araw. Kagagaling lang daw nila sa taping ni Rian Ramos ng pagdating sa condo unit nito sa Makati ay bigla siyang kinuyo. Ang dahilan, pinagbintangan siyang nagnakaw ng isang pulang ampaw o red envelope na naglalaman ng mga sensitive photos. Dito na raw nagsimula ang torture. Ayon kay Tutoy, ikinulong siya sa loob ng unit sa loob ng 3 araw. Sa panahong iyon, sinaktan daw siya ng paulit-ulit. May mga detalyeng ibinigay si Tutoy na sadyang nakakabigla. Binuhusan daw siya ng alcohol sa katawan at inisprayan sa mata. Pinaghuba daw siya ng damit. Pinilit daw siyang ipasok ang kamay sa damit ni Michelle at hawakan ang masisilang bahagi ng katawan nito. At pinilit ding sakalin ang beauty queen. Ang pinakamatindi, pinilit daw siyang inumin ang sarili niyang ihi ng mga bodyguard. Dahil sa takot na baka patayin na siya, nagdangka raw siyang tumakas si Tutoy sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana ng 39th floor. Oo, tama, ang baso niyo, 39th floor. Kwento niya, nakakabi siya sa isang kable at swerteng bumagsak sa balcony ng 25th floor. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang bangungot dahil nahuli daw siya ulit ng mga security at binalik sa unit. Ang kwentong ito ay agad na kinagat ng media at publiko dahil sa tindi ng detalye, ang ampaw at ang sensitive photos. Ang ugat ng lahat ng ito ay misteryong pulang ampaw. Ano nga ba ang laman nito? Ayon sa mga report at sa panayam kay Boy Evangelista ng VACC, ang ampaw ay naglalaman ng film negatives o mga litrato na inilalarawan bilang medyo malaswa
o sensitibo. Sinasabing pagmamay-ari ito ni Rian at Michelle. Sa versyon ni Totoy, nahanap daw ng kanyang asawa ang ampaw na nahalo sa kanyang mga gamit. Wala daw siyang intensyon na kawin ito. Nang ibinalik niya ang ampaw kay Michelle, dito na nagkaroon ng gulo dahil iginiit ni Michelle na kulang na ang laman nito. Mula sa 9 na litrato, 8 na ito ang naibalik. Nawawalang 1 litrato ang sinasabing naging dahilan ng matinding galit ng mga akusado. Ito ang nagtulak kay Michelle D na magsampa ng kasong qualified thief laban kay Totoy. Ayon sa kampo ni Michelle, inamin ni Totoy na kinuha niya ang ampaw. Agad na naglabas ng ebidensya ang kampo ni Michelle at Rian sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Abraham Gardugi. Pinatunayan ito na kilalang footwear designer na si Jojo Bragues at makeup artist na si Dave Kiambao na kasama ni Michelle sa Iloilo. Naglabas din sila ng flight details. Umalis si Michelle pa Iloilo ng 8 AM ng January 17 at nakabalik ng Manila 12:45 AM ng January 18. Kung totoo ito, physically impossible o imposibleng nandoon si Michelle sa Makati, kundi habang binubugbog daw si Totoy noong January 17 ng umaga hanggang hapon. Ito ang pinakamalakas na alas ng depensa laban sa kwento ng driver. Ang police blotter, sino ang nanakit kanino? May isa pang twist sa kwento. Bago pa man lumabas sa media si Totoy, nakapag-file na pala ng police blotter si Michelle D noong January 18. Sa blotter report, sinabi ni Michelle na pagka-uwi niya galing Iloilo, madaling araw January 18, kinumprontahan niya si Totoy tungkol sa nawawalang gamit ang ampaw. Ayon kay Michelle, naging bayolente ang driver. Hinawakan daw siya nito ng mahigpit sa braso na nagdulot ng mga pasa at kalmot. Nagbanta rin daw ito sa kanya, kaya't sa panig ng mga beauty queen sila ang biktima ng pagnanako at biktima ng pananakit. Ang pagsampa ng kaso ng driver sa NBI ay tinitingnan bilang leverage o ganti dahil sa kasong AIDS ng palaban sa kanya. May healing marks upang maging patas. Tinignan ng NBI medical legal team si Totoy. Kinumpirma na may nakitang healing marks o mga galing na sugat sa kamay at katawan ni Totoy. Ito ang patunay na may nangyaring pisikal na sakitan. Paano ito nakuha? Ito ba ay dahilan sa torture na ginawa ng mga bodyguard at beauty queen? O ito ba ay nakuha nung nawawala siya? O kaya naman ay noong tumalon siya? Ang opinyon ng publiko, hati ang social media. Dahil sa tindi ng mga paratang, hati ang opinyon ng mga publiko. Sa isang banda, marami ang naawa kay Totoy, ang imahe ng isang simpleng driver na binugbog ng mga mayayamang amo. Ang tulong ng VACC ay nagbigay sa kanya ng boses. Marami ang nagsabing bakit siya magsisinungaling kung buhay niya ang nakataya at walang usok kung walang apoy. Sa kabilang banda, marami rin ang naniniwala kay na Michelle Treyan. Kilala ang pamilya ni Michelle, anak ni Melanie Marquez, apo ng mga kilalang personalidad na maayos at desente. Ang pagkakaroon ng matibay na ebidensya na nasa Iloilo siya ay malaking bagay para sa kanyang mga taga-suporta. Naniniwala sila sa sinasabi ni Melanie na ito ay isang blackmail operation. Bakit nga naman daw kukuha ng litrato ang driver kung wala siyang masamang balak? At bakit nawawala ang isa?